So ito kasi yung mahirap. Minsan ang problema pala is katulad nito, nandito lang. So minsan mau-option natin, papatong mo na ako dyan. May option natin na nagpalit tayo ng outdoor board dahil hindi umaandar si compressor. Minsan nagpalit na tayo ng compressor, so napapalaki ang gastos. So dapat kung katulad niya, na-check natin, dapat na-pinpoint natin kung ano yung eksaktong problema. Okay? So ipapakita ko lang sa inyo, papaandarin ko lang muna. Okay, good day mga ka-technician. Ayan, so shoutout sa ating mga ka-technician. May i-share lang ako isang video Pero bago ako mag-share ng video, magti-thank you muna ako dun sa lahat ng nakiramay, nakidalamhati kay Don Rose Trinidad and dun sa mga nagbigay ng tulong. So thank you sa inyo. Ayun, so tayo rin lang naman na magtutulong ang mga ka-technician. Ayos. Okay. Ito yung si-share ko pala. Meron akong tanggap dito na isa. Diyan. So, sobrang sipag. Sobrang sipag, So, nagdala. Lahat pinull out niya. Di ba? Indoor. Compressor. Pati compressor dinala na. Tiranggal. Tagasan yan. Alam ko Cavite ito Pati pan motor. Tama. Indoor pan motor. Ayan. Ang problema nito, hindi umaandar yung compressor. Ayun. So, may mga nailabas na rin akong video na ganito ito lang medyo mahirap. Kaya, dito sa unit na ito, minsan, nakakapagpalit ka ng outdoor, hindi umandar, nagpalit ka ng compressor, hindi umandar, nagpalit ka ng pan or other. Tapos hindi pa rin natin nakikita yung eksaktong problema. Yun. So ito yung i-share natin. Actually i-check na namin ito Na-test run na rin namin. Napaandar na namin to and naipaandar na rin namin ito. Okay? So ang problema talaga yung ating indoor board. Ito. Yun. Teka, testingin natin para mapaandar lang muna. Kasi sabi nila maingay itong compressor na to Ayan, nakakabit naman. Boss da, pahiram ako ng ating indoor board dyan. Indoor unit. Ayan. So, papatesting ko lang muna para kita nyo na aandar. Yan. So, ito kasi yung mahirap. Minsan ang problema pala is katulad nito, nandito lang. So, minsan mau-option natin. Papatong mo na ako dyan. May option natin na nagpalit tayo ng outdoor board dahil hindi umaandar si compressor. Minsan nagpalit na tayo ng compressor, so napapalaki ang gastos. So dapat kung katulad niya, na-check natin, dapat na-pinpoint natin kung ano yung eksaktong problema. Okay? So ipapakita ko lang sa inyo, papaandarin ko lang muna. Kabit ko itong pan. Yan. Okay, so antayin nyo na Dali lang to. Yan. Okay. So iba din kasi pag meron kang ginagamit na universal tester, yung ginagamit namin na pan-check ng compressor. So nakikita nyo kagad kung compressor is defective. And meron pang isa, hindi nyo yun mapapaandar kapag kasira yung pinaka-OLP nyo. Check nyo rin. Ito yung terminal ng OLP. Yan. So nakakabit siya dito sa loob na ito. So common na lang naman yan Yun Ito. So, i-check nyo rin kung hindi umaandar ang compressor nyo. Ayan, ito yung terminal ng OLP. Yan. Minsan, yung hindi maandar dahil ito, defective din. So, titingnan nyo na lang kung may mga kalawang. Ito naman, terminal lang nasira, naputol. Pero pwede pa to.
Nabubunot lang. So, hindi ko na siya ikakabit. Pwede naman bunutin yan kung iti-test run nyo lang. Pwede nyo tanggalin yung EEB. So, pwedeng nakahang. Kabit ko lang to Ito, simple lang naman din ang kabit. 3 terminal. Tapos, outdoor supply. Ayan. Okay na. Papaandarin lang natin. Okay, so standby tayo. Mamaya tuturo ko to sa inyo kung ano yung nagiging problema. Uy, ganda. Dali Okay, ayun na bon na. Okay, so ano ba tawag doon? Ayun, so magti-thank you lang pala ulit ako doon sa mga sumuport kay Don Ross Trinidad. Yun, so baka Friday makapunta tayo. Baka tayo dalawin Ano tayong dadalaw? Ano ba gusto mo? Ikaw dalawin o tayo dadalaw? Dadalaw tayo. Dadalaw tayo. Okay. Ayan, sumandar. Sumandar din yung compressor ito So parang okay naman. Sabi nila medyo maingay daw dati yung compressor. Pero parang wala naman tayo na. Parang normal naman yung andar. Ayan, bumubomba rin naman siya. Yan. Oh. Matatakot Yan. Okay, so dito na-confirm na natin. Dahil may pan-check tayo. Kaya na-confirm natin. So, mahirap kasi kung wala kang pang-check. Ito kasi may pang-testing kami na pwedeng i-compatible dito. So, alam na natin, good si fan, good si compressor, good yung ating main PCB, and yung EEB is maaaring mag-good. Pero mag-check na naman dito yan sa tester So, dapat, ayun, ituro ko na naman to kung paano i-test yung EEB. So, usually, pag may kalawang talaga, at sabi ko, palitan kasi naninira ng board. Lalo na pag binunot nyo dito at may kalawang sa loob, naninira na siya ng board. So, ang gawin nyo, kapag nakita nyo may kalawang na yan, lalo na doon sa mga nagki-cleaning lang ng unit, kapag binaklas nyo yung pinaka-outdoor, silipin nyo ito Silipin nyo. Kasi ito yung isa sa pinakamaraming nakakalas touch. So, minsan naglinis lang, tapos pinutukan kayo ng board o nasira ang board. So, maraming issue yan na pumapasok sa amin. Hindi nila na-check yung EEB. So, ang gawin nyo, bago kayo mag-start ng cleaning, pagkabukas nyo dun sa outdoor, silipin nyo na kagad to. Then, kung may makita kayong kalawang, pinakamaganda, picturean nyo, ipakita nyo sa may-ari. May kalawang na ito, baka magkaroon ng reaction yung EEB. Pero kung mabubunot nyo, linisan nyo. Pakita nyo na kagad, kaysa naman pagka nasira pa, sa kanya pa sasabihin, may kalawang. So, minsan, matcha-charge sa inyo yun. Hindi po mapayag yung customer na hindi kayo matcha-charge. So, ang gagawin nyo, silipin nyo na kaagad. Sa lahat naman kahit yung mga carrier. Pero si carrier hindi naman ganon kasi nagpo-protect siya. Ito kasi, pinsan, pag hindi nag-protect, pinuputok niya yung board kapag defective ito. Pinuputok niya yung 2003 na IC dito sa loob. Ayun. So, yun lang naman. Okay na tayo dito. And ito yung pinaka labanan talaga. Tanggalin ko Sa indoor board, minsan katulad yan, hindi natin kasi, kung wala tayong pang-test nga na indoor na yon, hindi natin ma-determine saan ba tayo manggagaling, saan ka mag-uumpisa ng trouble. Lalo't hindi mo. Pero kung ito, katulad yan, wala ka namang ibang nakita na, wala ka namang ibang nakitang shorted, nagbi-blink naman may indicator naman yung light dito, wala kang nakitang possible na nag-short doon sa compressor and sa fan. So far, kung sasabihin natin is malinis. So, magduda kayo, maring indoor, or ang kadalasan naman is ito, yung receiver board. Tatanggalin nyo na kaagad. Isama nyo sa i-check. So, sa dami, chinek na i-check, pero yung receiver board naman, hindi naman nila sinisilip na nandito pala ang problema. So, ito katulad nito. Ang tingin ko, receiver board lang ang problema.
Ayan o. Nagkakaroon ng corrosion dito. So, hindi natin yata gaano maipopokus. No? Tingnan mo kung may ipopokus mo ng mas malapit. Ayan o. Ito. Yun. May corrosion yan. Yun yung terminal o. Ayun. Medyo blurred lang. Okay. Ayan, okay na yan. Ayan, ngayon kung wala kayong receiver board na ganito, like nasa home service kayo, kung may baon naman kayo, wala akong sample ng sensor. Ayan, kung may baon kayong sensor na room temp sensor na pwede nyo gamitin, tanggalin nyo na lang yan or may dala kayong panghinang, yung terminal na nandito sa likod, tuturo natin ng maganda. Dito, eto nakikita nyo yung butas. Yun o. Ito, yung na-focus natin kanina. Ito yung room temp sensor na nasa gitna. Minsan madumi lang yan. Kaskasin mo ng tawag dito, toothbrush na pwede may lacquer thinner para matanggal yung corrosion. Minsan ito, yung butas na yan na tinuro ko at saka yung kabila, tagos yan dun sa kabilang yun. So minsan naglulus yan dito dahil sa corrosion. Ito kasi nagmo-moist lagi yan eh. Yan. Dito. So kaskasin nyo din sa ibabaw. Tingnan nyo kung may connection siya papunta doon sa ilalim. Bilay kung nasa home service kayo at low budget din. Pero kung talagang may budget din, hindi naman talaga siya advisable, ang gawin nyo sa kanya is papalitan nyo. Request nyo. Pero wala na rin kayo sakit ng ulo. Pero kung talagang tsatsagay nyo na i-repair, pwede yan. Pero kung talagang corroded na ito, pwede nyo siyang tanggalin. Tanggalin nyo na to ng hinang. Yan, ito. Pag natanggal nyo na yan, kumuha ka ng room temp sensor. Sandali, papakuha ko. Dahil meron ka sensor dyan, pang room temp lang, yung munggo. Yan. Meron ako na isa. Sasample ko lang. Yung value, usually, kung ano yung value na nakuha mo dito, ito, kaparehas siya nun, yung value dito. And uniform yan sa outdoor, hindi rin kayo gaano malilito sa pag-check ng sensor. Ito, yung nasa outdoor. Kasi magkakaparehas lang value niyan eh. Nasa, kapag normal temp, paano ba natin masasabing normal temp? Hindi yan yung munggo, ang dulo. Kahit pang carrier pwede. Ay, hindi pala pwede, no? Sa sample ko lang, sige, pwede na yan. Yung nasa 15 to 16K sa normal temp natin or yung, hindi yan, iba yan. From temp sensor. From temp ba yan? Oo. Yung munggo ang dulo. Sige. Ayun. Ang tawag dito. Nawala ako ah. Magulo ni Dado eh. Sige. Kakaskasin ko lang muna ito. Tingnan natin yung value. Kasi ito, tinetester ko na ito kanina. Chinek ko na talaga ito kanina eh. Yung dulo na to, ito, hindi siya tumagos doon sa kabila. Ayan. So, butas kasi yan eh. Yun. Connection yan. Papunta doon sa likod. Yan. So, susubukan lang nating hinangin. Ito, ganitong sensor na nasa 12K ang value. Pwede siya. Putulin nyo lang dito. Tapos, ihinang nyo dito. Ito kasi pwede, patingin ka pwede pa kasi buo pa yung sensor eh. Naputol lang doon sa terminal. So, baka umubra pa siya. So, ayun. Itatap nyo lang dito sa dalawa na yon. Yun o, ito yan eh, nasa ilalim. Para lang mas malinaw. May bisita akong dumating, kaya hindi ko ma-idiretso yung video natin. Ayan, nandyan na yata. Okay, ayan na, ito, yan. Para lang mas malinaw sa inyo. Yun, so ito, kumuha ka ng sensor, putulin nyo, itap nyo siya doon. Dito nyo na kunin. Pero kung malinis pa naman yung ibabaw din eh, pwede rin dito nyo kunin sa ibabaw. Itatap lang doon. Pwede na yan. Ganon din yan. Then kapag i-connect nyo siya dito, yan, dito nyo na ilagay. Oh. Ipasok nyo lang dyan. I-bend nyo ng konti. So, okay na.
So, hindi na kayo, kumbaga dito, kapag tinester nyo, tingnan natin kung anong value yung lumabas dito, ha. So, malamig nga lang tayo. Nasa 27 degree tayo, eh. Yan. Medyo maliit yung dulo, pero ayan. Ay, meg to, ha. Ay, mag-contact. Masiraan talaga. Yun. So, nasa 12. Hindi lang siya mag-contact na maayos. Yan, 12.9. So, maring good pa siya. Putol lang yan dito. So, iti-testing na lang natin. Yan. Dito. Lalagyan natin ang hina kung gagana pa. So, pera mo ko na ano. Pre, saglit ha. Pera mo ko ng LED. Nandyan. Puka mo na. Bigyan mo po dyan. Sige po. Pumasyal ka pa talaga. Saglit lang ha. Tapusin ko lang to. Mabilis lang to. Ayan. Okay. Buhay ko lang yung ilaw. Yung mga maliwanag. Ayan. Ito. Pwede nyo siyang kaskasin. Magkabila. Ayun o. Yung terminal na yan. Doon sa iba may parang hindi ganito yung pagkakadesign. Pero ganyan din. Yun. Diba? Ang liit ng room temp sensor niya. Subukan nating inita ng latagos. Ayaw. Yun. Ayan, ito yung nasa likod, oh. So, pwede nyo siya lagyan ng LED para tumagos ulit doon sa kabila. Yan. Tsakata natin kung meron na. Wala pa. Sana initan pala to. Okay. Ayan, may connection na ta. Ayan na. So, medyo bumaba lang yung nakita nyong reading dahil nainitan yung sensor. Ayan, tumataas na siya. Okay. So, tingin ko okay na to. I-set up ko lang. May haharapin lang ako doon. Babalikan kita. Okay, so umandar na yung unit natin. Nagka-delay tayo. Isipin mo, 24 hours ang nakalipas bago natin tinapos. Kasi may bisita ako kagabi eh. Ayan. So, umaandar na ito. Yan. Bumubomba na. Umandar na si Pan. Umandar si Pan. Umandar din to. Okay. So, i-off ko lang muna ha. Ayan. So, ang solusyon na ginawa natin is temporary solution. Ito. Nilagyan ko siya ng sensor. Okay, so yung sinasabi ko sa inyo doon sa video kagabi, yung sensor is yun yung nakakabit dito. So, hindi rin siya umubra nung nilinis ko. So, ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng temporary. So, ito temporary solution. Pero kung kami ang tatanungin nyo, hindi rin namin basta i-advise na ganito yung itsura na gagamitin natin. So, talaga kailangan i-replace natin yung pinaka-receiver board. Pero kung like nasa probinsya or wala kayong mabili kaagad,
So, pwede naman nating gamitin. Ayan. So, syempre, magkaiba siya dahil hindi ganun ka-accurate ang marireceive ng sensor compare doon sa original. Pero, temporary, magagamit natin. Pwedeng yung tinatawag nating pangsamantagalan. Ano? Ayan. So, okay na tayo. Umandar na din. Ang value ng sensor natin is usually nasa 15K ang nasusukat natin. Pero kung may makuha kayong 10, 12K na sensor, pwede na siya. Match na siya dito. So, i-jumper nyo lang siya din dito. Yan. So, nagkaroon lang tayo ng delay. Dapat kagabi natin ito tatapusin. So, nagkaroon lang tayo ng bisita na dumating. So, in-stop ko muna yung paggawa ng video. Okay? Ayan. Okay na. Ito na siya. Umaandar. Okay ang ating compressor. Okay ang fan. Okay ang outdoor main PCB. So, ito kaya nilabas lang namin. Marami kasi ang nagkakaroon ng problema dito na minsan nagpapalit ng outdoor, nagpapalit ng compressor. Pero ang problema lang pala is yung receiver board na ito. Marami na kaming na-encounter na ganitong problema. So, sa ganito, kapag hindi umaandar si compressor, hindi umaandar yung fan na outdoor natin, pero walang inilalabas na error, so magduda kayo, i-check nyo muna yung receiver board. Kung may pang-actual kayo, mas maganda. Kung wala kayong pang-actual, i-check nyo dito, tingnan nyo kung may corrosion. Kung may corrosion, tanggalin nyo, pwede kayong gumamit ng ganitong sensor. Ayan. So, parehas lang naman ang gamit yan. Ito lang, maliit. Okay? Ito yung sinasawag nating solusyon na pasamantagalan. Ano? Okay? Ayos!